sangkot sa anomalya sa flood control project, pinangalanan na po ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Garapal na sistema sa hatian ng maanumalyang proyekto. Ganito ay sinalarawan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang korupsyon na nagtatago sa likod ng flood control projects ng pamahalaan. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo, isa-isang ibinunyag ng senador ang mga nakalap nitong impormasyon sa nakalipas na ilang linggo. Aniya, mahigit 1.9 trillion pesos ang inilaang pondo para sa flood control program ng Department of Public Works and Highways o DPWH simula 2011 hanggang 2025. Mahigit kalahati niyan o nasa isang... Shoutout kay Ate Lucky Ma'am Tri YTC, ayan, mega love shoutout po sa inyo trilyong piso ang pondo na inilaan niya sa nagdaang 3 taon. Mula dito, patong-patong na hatian na umano ang ginawa sa budget. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korap. Kabilang sa mga nakakuha niya ng komisyon, Standard Operating Procedure o lagay ay mula sa iba't ibang sanghay ng DPWH, ilang ahensya ng pamahalaan na nakatanggap ng magkakaiba ring porsyento mula sa pondo ng proyekto hanggang sa project proponent o politikong naghahanap ng pondo para sa proyekto. Sabi nga nila, mga kababayan, ng mga matatanda, eto hindi ko na babanggitin yung ibang departamento kung gusto nyo daw yumaman agad, mag-apply daw kayo sa gobyerno. Tapos ang una nyo daw pasukan, mga kababayan, basta may mga binanggit na departamento, pero kasama doon ng DPWH. Kasi nga naman, mabilis daw po ang pera dyan po sa DPWH. Yan po yung sinasabi nila ng mga matatanda kasi talamak daw po talaga ang corruption dyan. So ngayon, eto na. Nagkakatotoo na. May mga kilala nga tayo, yumaman dyan Nung una, walang pambili ng pagkain, pero ngayon, ang dami ng sasakyan. Nangungulekta ng 100 mahigit na mga sasakyan, mga kababayan, at may magarang mansyon. Buhat ng nakakasungkit ng proyekto galing po sa gobyerno. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, kung gusto nyong yumaman, mag-DP kayo. At naandyan ng maraming pera. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Isiniwalat din ni Senador Ping ang 2 DPWH officials na nakatalaga sa Bulacan na sangkot umano sa mga maanumalyang proyekto. Aniya, sa ilalim ng kanilang pamumuno sa Engineering Office sa naturang probinsya sa taong 2024, mayroon itong 28 proyekto na pare-parehong 72 million pesos ang halaga. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Kita nyo habang nagsasalita dito si Senator Ping Lacson, ang gigigil siya Kasi biruin nyo, mga kababayan, sobrang tindi kasi ng talamak na pagnanakaw, mga kababayan, dyan po sa issue ng flood control project na yan. Sobrang talamak talaga. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi, ipagpalagay natin 100 million pesos ang pondo doon sa isang overpass na ipapagawa. Bago maipagawa yung overpass na yon, maraming pagdadaanan yung 100 million pesos na yon. Kaya nga ang matitira na lang, ipagpalagay natin mga 30 million na lang at yun na lang yung gagamitin na pambili na mga materyales at pangpagawa doon po sa tulay na yon. Tapos magugulat kayo pag natapos yung tulay, hindi naman kagandahan, ginastusan pala ng 100 milyon. Kaya nga doon pa lang, mga kababayan, makikita nyo kung gaano katindi ang korupsyon. Po dyan sa mga proyekto ng gobyerno, mga kababayan, dahil nga hindi nababantayan ni Secretary Bunoan yung kanyang mga empleyado sa DPWH, kaya malaya na nakakapagnakaw, mga kababayan, ng pera di umano ng mamamayang Pilipino na nakalaan dapat dun sa mga instruktura. Anyway, ituloy pa natin. Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH
DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff. Ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Grabe, no? Ipinakita rin ito ang congressional insertions para sa mga flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa. Isa sa pinakamalaki dito ay sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kung saan sa bayan ng Nawan, 19 billion pesos na umano ang nailalaang pondo para sa flood control sa nagdaang 3 taon. We scoured the budget books from the National Expenditure Program, the House GAB, Senate version, and GAA, as well as the DPWH awarded contracts in Barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos fund for 8 flood control projects, only 810 million pesos for 3 projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat, was inserted in the House version, Mr. President. Bunsod ng hindi natatapos na proyekto kung saan ibaan niya ay guni-guni lang o mga ghost project. Kita nyo mga kababayan, 2022 hanggang 2025, 19.2 billion pesos ang nakalaang pondo para po sa mga flood control at iba pa mga proyekto ng gobyerno dyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ngayon, kamusta naman po? Eto, tanong ko lang siguro man baka may nanonood sa atin na taga Nauhan, Oriental Mindoro. Okay po ba yung mga flood control nyo po dyan? Magaganda na po ba yung mga kalsada nyo po dyan? Kasi baka mamaya ginto yung ipinang pinis dun sa kalsada or ipinang buhos kaya ganito kalaki yung presyo. Malawakang baha pa rin ang nararanasan sa Oriental Mindoro at iba pang lugar sa bansa. Suhestyon ng senador, magsimula sa pagkakaroon ng tapat at transparent na deliberasyon ng 2026 national budget para sa taong bayan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ngayon mga kababayan, ituloy na po agad natin yung usapin na yan dito po sa nakita pa nating balita na kung saan mga kababayan pagkakadawit daw po, pagkakadawit sa umano'y anomalya sa flood control project sa Mindoro itinanggi ng isang kongresista. Yun po kasi isang kongresista na yun yung pinangalanan ni Senator Ping Lacson mga kababayan na talagang nanamasa doon po sa mga flood control project diyan po sa Mindoro mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin yung balita na nakita natin na kung saan itinatanggi daw po nung kongresista na yon yung pagkakasangkot po niya doon po sa doon sa mga flood control na anomalies mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Sa Department of Public Works and Highways o DPWH nanggagaling ang pagtukoy at prioritization ng flood control projects. Kaya itinanggi ni House Deputy Majority Leader at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na siya ang proponent ng mga proyekto kontra baha sa kanilang probinsya. Kasi sa totoo lang doon sa speech po kasi ni Senator Ping Lacson, siya po yung tinutukoy na proponent mga kababayan ng mga proyekto dyan po sa may Mindoro. Ngayon, ang problema kasi mga kababayan, alam naman po natin kapag yung isang kongresista ay naging proponent mga kababayan ng isang proyekto, natural may kickback yan. Diba? Natural laging may kickback si congressman. Hindi pwedeng wala siyang kickback. Kasi nga siya po yung proponent Bago masimulan, bago maituloy yung proyekto na yon, syempre siya yung naghanap ng budget, natural may makukuha siya na kaparte po niya. Yan yung tinatawag na for the boys. Diba? Ituloy pa natin. Ginawa nito ang pahayag matapos ang privilege speech ni Senator Panfilo Ping Lacson kung saan binanggit ang umano'y palyadong flood control projects sa Baco at Nauhan, Oriental Mindoro na pinonduhan umano sa pamamagitan ng congressional insertions. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions. Ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan, Oriental Mindoro. Aguila constructs congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. But what if an elected congressman or a political group claims shoutout kay Kuya Dada Heko Mega love shoutout. Thank you sa pamember sa ating channel ownership of the project? Hindi ako nagparista niyan. Wala tayong papel sa paglilista ng mga proyektong yan.
Sabi ko nga, ang tunay na sistema dyan ay dumarating sa Kongreso. Sige nga, kung wala po kayong kinalaman, patingin nga po ng bank account. Sige nga, kung wala po kayong kinalaman, pacheck nga po ng bank account, transparent. Pakita nga po ng bank account sa mamamayang Pilipino. Kami nagtatanong lang hindi natin siya sinisiraan. Ito pong si Congressman, mga kababayan. Pero kung wala po talaga siyang kinalaman dyan, show nga, patingin. Pakita sa publiko yung bank account kung walang pumasok na pera. Diba? Ang NEP, nakalista na ang mga flood control projects na yan, kung saan lugar at kung anong amount. At ang implementer niyan ay walang iba kundi ang regional office ng DPWH. Never ako nagpalagay ng mukha ko at saka pangalan ko sa mga proyekto ng gobyerno. Bukod dito, iginiit ng kongresistang hindi questionable ang paglagay ng pondo para sa flood control projects sa probinsya dahil bahain ito. Gayunman ang hindi anya rasonable ay ang hindi maayos na pagpapatupad ng mga proyekto. Dahilan para sulatan na nito mismo si DPWH Secretary Manuel Bonoan noong July 31, 2024 dahil sa mga pumalyang proyekto sa nauhan. Mariin din itong sinabing wala siyang kaugnayan sa sino mang contractor ng proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko na dapat yung mapapaupong sekretary ng DPWH dapat may paninindigan mga kababayan at dapat hindi marunong matakot sa mga kongresista at mga senator. Kasi pagka ganyan, ipagpalagay natin proyekto ni congressman yon, siya naghanap ng budget, siya yung nag-insertion mga kababayan, tapos pumalpak yung proyekto po niya, sino ang nasisisi, kanino ibinabato yung kasalanan? Sa DPWH, kahit wala namang kaalam-alam, yung taga-DP. Ngayon mga kababayan, ito yung problema. Kita nyo, ang nangyari dito, siya yung binubulgar ni Senator Ping Lacson, pero ngayon yung mga kasalanan mga kababayan na ibinabato niya po sa DPWH. Kaya nga dapat matuto na at masanay na ang DPWH mga kababayan or tumindig na sila sa sarili nilang buto at manindigan silang kanilang proyekto yon, kanilang trabaho yon, kaya dapat sila ang magtrabaho doon. Hindi na dapat nakikialam si congressman o senator mga kababayan. Ang problema, nakikialam si congressman, senator, tapos kapag nasira na yung proyekto, isisisi lang kay DPWH at sila mga hugas kamay. Hindi po questionable yung naglagay ng pondo sa flood control kasi kailangan namin yan. Ang questionable yung implementation ng DPWH kasi may nasira. Yung mga kontratista ay wala isang taga Mindoro doon, wala tayong kilala ron, at wala tayong nakausap na mga kontraktor na ganyan, wala tayong connection doon. Nauunawaan naman ni Congressman Panaligan ang layunin ni Senator Lacson bagamat naniniwala itong unfair na madawit ang kanyang pangalan sa alegasyon ng katiwalian. Saka mga kababayan, take note, hindi po sasabihin ni Senator Ping Lacson yan kung wala siyang ebidensya na etong si congressman na ito ay sangkot mga kababayan sa issue ng flood control at tinutukoy na siya yung proponent noon. So ngayon mga kababayan, ito para sa akin lang naman. Siyempre, sino ba naman yung inakusahan na aamin agad-agad? Diba? Wala namang tao mga kababayan na gumawa ng kasalanan na inamin yung kanyang kasalanan. Bibihira po. Kung meron man, bibihira yung tao na gumawa ng kasalanan na inamin yung kanyang kasalanan. So ngayon, para sa akin mga kababayan, kung talagang walang itinatago, lifestyle check nga, pakita nga sa publiko, yung mga salin, mga asset, patingin nga ang taong bayan. Handa rin umano siyang magpaliwanag sa mga aligasyon laban sa kanya sa House of Representatives o kahit mismo kay Senador Lacson kung nanaisin ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan mga kababayan yun pong kongresista ng Mindoro ay tinatanggi po yung pagkakadawit po sa issue ng maanumalyang flood control project. Kasi kung matatandaan nyo, doon po sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, nabulgar po yung kanyang pangalan na siya po yung tinutukoy na proponent mga kababayan ng mga proyekto dyan po sa Mindoro, especially sa Nauhan, Oriental Mindoro mga kababayan na yung mga proyekto, sablay na nga,
talagang madali pang nasira, mga kababayan. Ibig sabihin, kung sablay at madali nasira, baka tinipid yung proyekto na yun. Alam niyo po ba, mga kababayan, sa totoo lang, mas maganda pa yung isang dike, ipagpalagay natin yung dike, yung flood control project kung yan ay nakarecraft. Para sa akin, mga kababayan, in my personal opinion. Tapos yung gamitin nila na bakal, hindi yung 10mm. Yung 10mm, mga kababayan, madaling masira yan. Dapat ang gamitin nila, since may budget naman pala na malaking nakalaan dyan, yung 16mm, ewan ko lang kung masira pa yung mga proyekto na yan. Diba? Ang problema, kung titingnan nyo, yung mga proyektong pumipigil sa baha, ang liliit ng bakal. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, bubuhusan lang ng konting semento, papakinisin lang, yun na yun. Kaya pagdating ng pagbaha, mga kababayan, ano nangyayari? Yung saglip na flood control na pipigil dun sa baha, nadadala ng baha. Ibig sabihin, ang una pang nasisira yung mga flood control, mga kababayan, kaysa masawata ng flood control, yung matinding pagbaha. Kaya nga, kung tutusin, yan naman po ay pinaglalaanan ng gobyerno ng napakalaking halaga ng pondo, dapat wag nyo nang tipirin sa materyales. Kasi yan po yung nagiging problema ng pagkasira ng isang proyekto kapag tinitipid yung materyales. Diba? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento po ninyo hingil po sa pagtanggi nito pong congressman na ito na nabanggit po ni Senator Ping Lacson na proponent ng mga flood control project at mga proyekto dyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin na kung saan, mga kababayan, ito sundutan lang natin. Dahil kaninang umaga, natalakay na naman po natin ito at napag-usapan na po natin. Etong patungkol, mga kababayan, sa extradition request ng Amerika laban po dito kay Kibuloc. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, ayon po dito sa Abante TNT tunay na tabloidista, kampo ni Kibuloy, hinihintay pa ang opisyal na dokumento mula daw po sa US. About po ito, mga kababayan, sa extradition ng Amerika laban po dito kay Kibuloc. So sabi po dito, hinihintay pa ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang opisyal na dokumento mula sa gobyerno ng Amerika kaugnay sa umani extradition request ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Bobet Torion. Sabi pa dito, noon pang Hunyo, natanggap na umano ng Department of Justice, DOJ, ang kahilingan ng US government kaugnay sa kasong sex trafficking by force, fraud, and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling laban sa pastor. Ani ni Torion, if the reports are true, we respect the prerogative of the United States of America in doing such a move as it is in, yan sabi dito consonance with the provision of the extradition treaty between the US and the Philippines, mga kababayan. So parang ang mangyayari dito, kung sakali man na totoo na may extradition request ng Amerika dito po kay Kibuloc, wala magagawa yung kampo nito pong si Kibuloc, mga kababayan, kahit yung lawyer nitong si Kibuloc na si Torion. Ibig sabihin, hahayaan lang nila etong si Kibuloc, mga kababayan, na madala po sa Amerika para harapin yung mga mabibigat niya pong kaso doon. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Kasalukuyan naman naka-deadline o naka-detain. Kasalukuyan naman naka-detain si Kibuloy sa Pilipinas dahil sa kasong qualified human trafficking matapos sumuko noong Setyembre 2024, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo dito po sa pagkakataong ito, kahit hindi pa talaga klaro yung balita about, mga kababayan, dito sa extradition ni Kibuloc, mukhang nagpapakita na po na balak na atang isuko ni Torion ito pong si Kibuloc, mga kababayan. Bakit wala na bang pambayad? Kasi sa dating, mga kababayan, nung sinabi ni Torion na hahayaan nila, mga kababayan, irerespeto nila yung extradition itong si Kibuloc papuntang US, doon pa lang makikita nyo, mga kababayan, na mukha atang may magmamakaawa sa huli sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, kung titingnan din po natin, after po lumabas ng balita na yan naman po ay naitanong din kay Attorney Clark Castro, na kung saan, mga kababayan, ayon po kay Attorney Clark Castro, no US extradition request yet from Kibuloy, mga kababayan, at ani din po yan
sa DOJ. So ngayon pakinggan po natin. Muling nanindigan ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na hiling ng Amerika para sa extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve! Jeff, ayon. Parang ang dating dito, nawaw mali ata yung kampo ni Quiboloc. Mukha atang pinakaba ng kaunti mga kababayan, yung kampo po nitong si Quiboloc. Kay Justice Spokesperson at Assistant Secretary Mico Clavano, mismong si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang nagkumpirma kay Justice Secretary Jesus Crispin Mulya na wala pa natatanggap na anumang hiling ang DFA para dalhin si Quiboloy sa Amerika. Ayon sa DOJ, kung extradition request ang pag-uusapan, dapat muna itong dumaan sa DFA at saka palang ipadadala sa Department of Justice. Ibig sabihin, hindi kikilos ang DOJ kung hindi pa ito natatanggap ng DFA. Pero sabi mga kababayan doon sa binasa po nating balita, maliwanag naman po yung sinasabi na ano daw, ito daw pong extradition request ng US mga kababayan dito daw po kay Quiboloc, laban kay Quiboloc, nasa kamay na daw po ng DOJ. Pero maliwanag din naman po na sinasabi dito na wala pa pong natatanggap ang Department of Justice kaugnay po mga kababayan ng extradition request laban po dito kay Quiboloc. So ibig sabihin, parang ang dating pinapakabalang itong sina Quiboloc at saka yung kampo niya. Lumabas lang yung balitang yon, kinabahan na agad. At balak ng hayaan ni Torion, itong si Quiboloc mga kababayan, at irerespeto na lamang po yung treaty ng US at saka po ng Pilipinas. At yung pag-extradition kay Quiboloc mga kababayan papuntang Amerika. Bakit? Dahil wala na bang pambayad? Hindi, ako nagtatanong lang naman kasi alam naman natin na medyo busy itong si Atty. Torion. May mga iba pa siyang kaso na hawak bukod sa kaso na kinakaharap nitong si Quiboloc. Especially, hawak din niya yung kaso ng sikat na manganganta na si Elias mga kababayan. Ngayon, kung walang pambayad na itong si Quiboloc, baka ang mangyari dyan sa huli, pabayaan din ni Atty. Torion, di umano, etong si Quiboloc mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Binigyang din ng DOJ na kung may kaso o hatol sa Pilipinas ang isang tao, kailangan muna dumaan sa paglilitis at kung mapatunayan, dapat mapagsilbihan ng parusa bago ma-extradite sa ibang bansa. Pero may kapangyarihan pa rin nila ang korte na magdesisyon o ituloy agad ang extradition kung may sapat na dahilan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz. Para sa akin mga kababayan, mabigat na dahilan na yung mga kasong kinakaharap nitong si Quiboloc dyan po sa ibang bansa mga kababayan, especially sa Amerika, dahil nga yung smuggling, yung mga human trafficking po niya, na mga kaso mga kababayan at yung pamimilit po niya ng pakikipagtalik, yun pa lang isang patunay na talagang may nalabag sa batas etong si Quiboloc mga kababayan doon po sa Amerika. Kaya dapat kung tutuusin, pag natapos yung investigasyon, yung paglilitis ng kanyang kaso dito sa Pilipinas, dapat ilipad na po yan papunta ng Amerika para doon naman siya mga kababayan litisin sa kanyang mga kaso kasi doon hindi po uubra yung mga padri-padrino system. Hindi po katulad mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte na porkit kaalyado po nila, talagang umuusad at umuubra yung padri-padrino system. Kaya nga para sa akin mga kababayan, much better na doon na lamang litisin sa ibang bansa etong si Quiboloc kaysa po dito sa ating bansa. Kasi at least doon kahit papaano, baka mapapapanagot po siya mga kababayan at mabubulok po siya sa bilangguan. So kayo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan sa inyong palagay, dapat ba na sa ibang bansa na lamang po litisin etong si Quiboloc sa mga kasong kanyang kinakaharap? Dapat po ba mga kababayan na siya po ay pagbayarin din sa mga kasong kinakaharap niya doon po sa ibang bansa? Dahil nga doon mga kababayan hindi po umuubra at umaandar yung padri-padrino system na porkit kaalyado ay isasalba sa kaso. Dito kasi mga kababayan, ayaw ko lang magsalita pero alam kong alam nyo naman kung ano po yung nangyayari dito po sa ating bansa. At ang isang patunay po dyan ay yung impeachment ni Sara Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin?